Ang DSWD naman handa raw pong tumulong sa mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng tensyon doon sa Israel at Iran. Kaugnayan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang kahandaan na magbigay ng tulong sa mga overseas Filipino workers na na-repatriate dahil sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Sinabi ni Director Edwin Morata ng Crisis Intervention Division na bukod sa suportang ibinibigay ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers, handa rin ang kagawaran na umalalay sa mga apektadong OFWs. Ayon pa kay Morata, karaniwan na rin nagbibigay ng ayuda ang kagawaran sa mga OFWs na naililikas mula sa iba't ibang bansang may gulo. Anya, ang uri ng tulong ay babatay sa resulta ng profiling at assessment ng mga social workers kung saan maaaring magbigay ng financial aid o ilagay sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Dagdag pa rito, maaari ring makapagbigay ang ahensya ng psychosocial assistance upang matulungan ang mga OFWs na makabangon mula sa epekto ng kanilang karanasan. Bukas naman po ang ating opisina palagi na nai-involve talaga tayo doon sa mga proseso na ginagawa natin pagdating po sa ganitong particular na mga cases po natin. But we are just letting them know na, hey, kung merong affected doon sa inyong pamilya, ang pamilya mo can go to us and let's see and assess ano pa ngailan na pwedeng maitulong ng AIS and ACA program natin. Samantala, sa iba pang balita, sumailalim na sa psychological evaluation at assessment ang person with disabilities na sinaktan sa loob ng pampasaherong bus upang matukoy ang nararapat na intervention at pangmatagalang tulong kabilang ang pagpapatuloy ng therapy at kabuhayan para sa kanilang pamilya. Nakapagbigay na rin ng paunang ayuda ang Field Office 3 ng Central Luzon ng ahensya. Sa ngayon again, ang FO3 nag-extend na sila ng cash assistance para doon sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ngayon, mag-undergo nga po ng psychological evaluation ng bata at ito din makikita kung saan tayo pwedeng pumasok as to the provision of assistance through AIX para sa therapy or kung makailangang gamot, then they will be covering it. And of course, the SLP will also be helping us sa Raymond doon sa naman pang-araw-araw na kinikita ng nanay ng bata. Kaugnay pa nito, desidido na ang pamilya ng person with disability na sinaktan sa loob ng bus na magsampa ng kaso laban sa sangkot sa pangyayari. Ayon kay Attorney Angelo De Alban, abogado ng biktima, plano nilang magsampa ng kaso laban sa mga salarin sa ilalim ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ibinahagi rin ng abogado ng biktima na kasalukuyan nilang kinokonsolida ang mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaso laban sa tatlong pangunahing sospek habang dalawang iba pang patuloy na kinikilala. Matatandaan na nangako si DSWD Secretary Rex Gatchalian na handa silang tulungan ng biktima at pamilya nito sa pagsasampa ng kaso. Kino-consider natin lahat ng options at kung kasali siya doon, makikita sa video naman, isasama natin lahat ng involved. So far, meron po kaming tatlong named individual already, identified na po sila. Pero meron pa pong dalawa na ina-ascertain pa po natin yung identity nila. And then pag nag-file na po kami, dun po namin ilalagay. But rest assured na kung kasama talaga yung konduktor, talagang isasama namin siya. Kasi alam na rin namin yung pangalan niya. So talagang isasama namin siya kung nakasama siya talaga doon sa pananakit. At mukhang identified naman siya kasi yung biktima can actually identify kung sino yung mga nanakit sa kanya. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!